2 to 4. Let's read all together. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ganda po ng sinabi ni James. God uses trials and testing to transform our character and to strengthen our faith. Amen ba? Tandaan po natin, trials are not meant to destroy us. But they are tools God uses to change us into the image of Christ. O, so, ang mga pagsubok sa buhay ay ginagamit ng Diyos para baguhin tayo na maging kamukha natin ng Panginoon Jesus. Amen. So habang dumadaan tayo sa mga trials and testing, mas nagiging kamukha na natin ang Panginoon. Amen. Tignan nyo ang mga bawat isa. Kamukha na ng Panginoon. Di ba? Napansin nyo? Amen. Tignan mo ninyo yung katabi nyo. Kamukha na ng Panginoon yan. Di ba? Yung maniwala, no? Oh, di ba? Kasi po, karamihan ng tao, they enjoy success, they enjoy comfort, and enjoy easy seasons of life. Kakaunti lamang yung mga taong they welcome difficulties. They welcome setbacks and painful experiences. Pero karamihan po ng mga strongest trees, yung mga kahoy, punong kahoy, they grow because they withstand powerful winds. Kung mahina sila, dapat nung bata pa sila, patay na sila, tumba na sila. Pero bakit lumaki sila? Kinaya nila yung malalakas na hangin. No? Ibig sabihin yung tested, battle-tested na sila. Without resistance, their roots never grow deep. Talagang lumaban sila sa malakas na hangin. In the same way, mga kapatid, God often uses life's challenges to strengthen our faith. Amen. Samantalang naturally, we pray for easier circumstance, di ba? Laging tayo pag nagpe-pray, Lord, yung magandang amo, yung hindi ako hirap, yung may sarili akong kwarto, yung meron akong 65-inch na TV. Demanding tayo, ha? Kung meron akong hindi pinagdamot yung password ng Wi-Fi, na masagana sa pagkain, na Sunday ang day off, walang aso, walang matanda, walang bata, walang amo. Eh, gusto natin, alisin lahat eh. No? Siya yung amo. Hindi ako naghuhugas ng kutsara tuloy ng kotse. Diba? Walang garden. And so on and so forth. Yan ang ating mga hinihiling. Yung mga easier circumstances. But God is often more concerned about developing stronger character. Amen. Kaya minsan hindi tayo answered prayer. Most of the time, opposite dun sa gusto natin. Di ba? So mag-pray na lang tayo parang opposite din. Lord, yung mahirapan ako. Huwag yun na pag-pray. Trials may be painful. Di ba? But they can become God's workshop for transformation. Amen. Ang Book of James ay sinulat ni James, siyempre. Noong para sa mga Jewish believers na scattered because of persecution dahil inuusig sila. At sila ay naglipana sa iba't ibang mga lugar. At itong mga taong ito, they face hardships with letter S. They face opposition without letter S. Poverty and uncertainty. So instead of promising immediate relief
si James, in-encourage niya sila na tignan nila ang mga trials nila sa perspektibo ng Diyos, sa pananaw ng Diyos. Tignan natin ang mga pinagdadaanan natin sa pananaw ng Diyos. No? Bakit niya inaalaw ang mga nangyayari sa buhay natin? James teaches that trials serve as a divine purpose. No? As a divine purpose. God does not waste suffering. Amen. Hindi niya tayo binigyan ng suffering at nagsasayang lang siya. Every challenge can become an opportunity for spiritual growth. Amen. Yes. Tama? Amen. Kaya ang testing of faith develops perseverance, sabi niya. Develops maturity, nandiyan din yan. And develops dependence on God. Amen. Sa buong Bible, from Genesis to Revelation, consistent ang Diyos na ipinapakita na ang trials ay ginagamit niya to shape His people. Kilala niyo si Joseph the Dreamer? He was tested in slavery. He was tested in prison before becoming the Prime Minister of Egypt. Diba? So meron siyang pinagdaanan. Hindi po dumating ito in a silver platter. Meron siyang proseso. Kaya let us just trust the process. Sabi nga. Si David, siya ay inanoint na ni Prophet Samuel, pero he waited for at least 15 to 17 years ng hardship bago siya maging hari. Diba? Inusig siya, siya ay niridicule, siya ay namaltrato ni King Saul at marami siyang pinagdaanan. Pero tiniis niyang lahat. Amen. Dahil alam niya na one day, one time, balang araw, siya ay magiging hari ng Israel. Amen. Siguro magagaan pa yan. Let's go to Job, no? Job faced unimaginable suffering and he remained faithful. Amen. Diba? Nung tignan ng Diyos ang kalupaan, nakita niya ang kanyang lingkod na si Job. At ipinagmalaki niya. Ipinagmalaki lang naman niya. Pag-ipag-off mo na yan, ipinagmalaki lang niya na meron akong Job na masunurin, na siya ay sumusunod sa aking mga utos. Narinig ni Satan. No? Pag pinagmamalaki ka ng Diyos, nakikinig si Satan din eh. At ang challenge niya, kaya lang sumusunod yung si Job kasi pinagpapala mo siya. Yeah. Diba? Yeah. Subukin mong alisin ang pagpapala, susumpain ka ni Job. Yeah. Sabi ng Panginoon Jesus, kilala niyo si Job eh. Call, kinol yung challenge. Diba? So isang araw, lanok, ubos ang kanyang mga anak at ang kanyang mga ari-arian at nang iwan na lang ay isang misis. Diba? Isang misis lang yun, pwede dalawa. At nako, kung si Job siguro sabi niya, Lord, nagtira ka pa, no? At ang tinira mo, ito pa namang liability. Di ba? Pero, hindi sinabi ni Job yun. Hinanap ko sa Biblia, wala siyang sinabi. Yung misis ni Job, sabi niya kay Job, sumpain mo na yung Diyos mo. Sa mga nangyayari sa iyo, makuha mo pa siyang sambahin, purihin, pasalamatan. At sumagot si Job na mga pang-Miss Universe na sagot. No? Sa mabuti lang ba tayo nagpapasalamat? Yes! Saan ka nakakita ng taong gano'n ang sagot sa gitna ng pagdarahok, no? Binigay niya, binawi niya, purihin ang pangalan niya. Amen. Report, ano nangyari? Wala, hindi kumalas si Job. Sabi ni Satan, lagyan mo ng kapansanan, ng sakit sa kanyang katawan. Sigurado na to. Kasi pag iba, panglabas ang nangyayari, kaya mo pantisin eh. Pero pag ikaw na,
So, call. Huwag mo lang siya papatayin. So, si Lord ang naglalagay ng limit, no? Ilagay mo na lahat ang sakit na gusto mo ilagay. Huwag lang siya mamatay. So, mula anit ng kanyang ulo hanggang sa dapan ng kanyang paa. No? Talampakan pala. Hanggang sa talampakan ng kanyang paa ay napuno ng mga pigsa, mga boils, no? Na kailangan niyang basagin ang isang jar, kumuha ng kapiraso para pangkuskus sa mga pangangati ng mga sugat mula anit hanggang ulo, hanggang diba? Pero bumigay ba si Job? Di pa rin. Diba? Yun ang tinatawag na unimaginable sufferings. Pero kita ninyo, he remained faithful to God. Sana all, no? Even Jesus, kung ang Panginoong Jesus ay nag-experience din ng testing and suffering, hindi in-spare ng Ama ang kanyang anak. Eh sino tayo para i-spare din? Kung ang anak nga ay hindi niya in-spare sa mga ganitong uri ng pagdurusa, magsasuffer din tayo. Pero huwag kayong mag-alala. God will not test us beyond our capacity to endure. So alam niya ang kapasidad natin. Trials are often the classroom where God teaches His greatest lessons. Tingnan niyo ho sa mga outline. Huwag niyo muna itago. Magbabasa tayo. Ano sabi po sa introduction? Nobody asks for trials, yet everyone experiences them. Tama, no? Meron ba dito humingi ng trials? Pero lahat binigyan. Walang ni isang humingi, pero lahat nakatanggap. Ano yung mga trials natin? Financial pressures, meron? Yes! Bale, 2 days na lang. Health struggles. Yes! Diba? Family difficulties. Yes! Ang laki ng lakas ng family difficulties. Disappointments. Yes! Minsan, ibang tao, nadi-disappoint tayo. Minsan, sarili natin, nakaka-disappoint naman. Na-disappoint ako sa sarili ko. Diba? And seasons of uncertainty, tandaan nito, are part of life. Pag hindi na ito dumadaan sa buhay natin, maghayahay na tanan, pag okay na lahat, no? Hindi rin tayo magkakaroon, madidevelop yung Christ-like character. Yes. So, the question is not whether we will face trials, but how we will respond to them. Given na yan, fixed na yan, absolute na yan, nandyan ang trials. Ang aralin na lang natin, paano tayo tumugon. Amen. Kasi yun ang mahirap. Yung pagdating, given na yan. Di ba? Paano tayo mag-respond? Yun ang aralin natin. Kasi doon tayo nahirapan. Many people, andyan pa kayo, andyan pa kayo. Amen! Many people allow difficulties to make them bitter, while others allow God to use those same difficulties to make them better. Amen! So saan tayo bitter? Better. O diba? James reveals that God can use every trial to bring transformation. So if we trust Him, our testing can become the pathway to growth, maturity, and greater faith. Diba? So this afternoon, we will discover 4 ways God changes us through trials and testing. Number 1, trials test the authenticity of our faith. Ayan. Ang mga pagsubok ay mga patunay kung ang ating pananampalataya ay totoo o hindi. Di ba? James explains that the testing of our faith produces what? Perseverance. Testing reveals what is genuine. Katulad ng ginto, nire-refine ng apoy. Faith is also refined
through difficulties. Di ba? Ang ginto, para malaman na dalisay, ibabad mo sa suka. Pag nangitim, genuine yung suka. Peke yung ginto. Pag nangitim. Di ba? Kasi ang tunay na ginto, hindi mangingitim. Yeah. Pag linubog mo, tinubog mo sa suka. Pero pag nangitim, genuine yung suka. So trials expose weaknesses, expose fears and areas where we need greater dependence on God. Alam niyo ho, alam na ng Diyos ang condition ng ating pananampalataya. Yeah. Eh bakit niya pa magbibigay ng trials? Kasi hindi mo kasi alam kung anong condition. Yeah. Kaya ang trials ay hindi para malaman niya ang condition ng puso natin o pananampalataya natin. Ang trials ay para malaman natin kung anong condition ng ating faith. Amen. So, hindi para sa Kanya, para sa atin. Di ba? Sabi mo sa iyong katabi, para sa atin pala. Di ba? They show whether our trust is rooted in circumstances or in Christ. Kaya sabi sa 1 Peter 1:7, ano sabi? These have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Alam niyo ho, ang bawat tulay, bago ho tayo makarating, meron pong karatula muna. Tama? Kung ano ang kapasidad ng tulay. Kung nakalagay doon, kasi may naglakbay, nakita niya 5T. Baba sila sa jeep, sabi 5 lang daw na tao. Ano dumaan, no? Eh 20 ang pasahero, so 5 sila. Until may dumating na bus, bakit tuloy-tuloy naman siya? Eh sobrang 20 yung pasahero. So inalam nila ano ba yung 5T, 5 tao? Yung pala 5 tonelada. Ibig sabihin, no? Kaya pag nakakita kayo ng 5T, 10T, 15T, 15 tons po yan. Ang isang tonelada ay 1,000 kilo. Alam niyo na yun? Okay. So, the pressure does not weaken the bridge. It reveals its strength. Kaya, sa halip ng tanong, why am I going through this? Bakit ito ang pinagdadaanan? Huwag ka na madrama. Dapat ang tanong mo, what is God teaching me through this? Dapat ganun eh. Lord, anong tinuturo mo sa mga nangyayari sa buhay ko? Amen. Tama? Amen. Kasi pag hindi natin makuha yung lesson, pabalik-balik tayo. Amen. Testing reveals and testing strengthens genuine faith. Okay, let's go to number 2. Mabilisan na panghapon. Yeah. Diba? Huwag natin tatagalan kasi makalino pang third service. Diba? Hindi ko sinabi kanina yan. Sa inyo lang. Trials develop perseverance. Pagtsatsaga. Diba? Ang mga pagsubok ay nagre-resulta sa pagiging matyaga. Amen. Kaya kita mo yung mga marami ng pinagdaanan, cool na yung mga yan. Mga chilaksya mga yan. Di ba? Hindi natatarantay. Iba, natataranta na, pero yung mga marami ng pinagdaanan, bakit wala kang ginagawa? Parang easy ka lang. Binder gander. Diba? Binder than that. Di ba? Di ba yun? Dinanan ko na yan eh. Anong bago? What's new? So si James teaches that perseverance is produced through testing. At ang perseverance, ito pong definition. Perseverance is the ability to remain faithful despite difficulties. Okay, ulitin ko po. Otro, sabi nila. Perseverance is the ability to remain faithful despite difficulties. Yung kakayanan na manatiling tapat sa kabila ng paghihirap o kahirapan. Ibig sabihin, ang hirap ng buhay, pero
tiis ka lang, huwag kang magnakaw. Ano? Kaysa na, hirap ng buhay. Ang dami kasing, alam mo yung mga batang Maynila, pagka nahuli sila ni Yorme, napapanood niyo ba yan? Yes. Oh. Bakit mo ninakaw? Bakit mo ninakaw yung baterya ng truck? Ganyan, no? Eh, kasi po, Yorme, wala talagang makain. Ang hirap ng buhay, kaya nakapagnakaw. Diba? May lalaki ng katawan. Diba? Pero nagnanakaw. O, pasensya na yung mga taga Maynila. Pero, na-assign po ako dyan eh. So, ang perseverance, ang pagtsatsaga, yung kakayanan na manatiling tapat sa kabila ng mga paghihirap. Amen. So, hindi pang-justify. Hindi pwedeng pang-justify na kaya tayo nangupit, nagnakaw kasi nahirapan tayo sa buhay. Kahit nahirapan tayo, lumalaban tayo ng patas. Diba? Pagmata ka, pagbanat ka ng buto, pagpulot ka ng mga plastic dyan, diba? Benta mo, pagkain, wag yung kailangan mong may lamangan para hindi na perseverance yun. Spiritual endurance cannot be developed in comfort alone. Wala pong muscle na nade-develop na walang resistance sa weight na binubuhat. Di ba? Hindi pwedeng, alam mo, nag-weights ako kasi gusto mag-develop ng muscle. Anong binubuhat mo? Mga 100 grams. Ilang taon ka na nag-weights? 1 year na nga eh. Patingin nga, kinapa. Wala namang muscle na nag-develop. Eh, paano walang resistance yun? Alam niyo ba yung mga nag-weightlifting? Dalawa lang na angat, bibitawan na nila. Boo! Di ba? Ba't gano'n? Kasi talagang linalabanan ng bigat ng weights yung kanilang kakayanan. At yun ang nagde-develop sa kanila ng muscles. Every trial presents a choice. Ano yung dalawang choices? To quit or to continue trusting God. Amen. Minsan may mga pumipili ng to quit. Sumusuko. Huwag kang sumuko. Huwag kang bumigay. Huwag kang mang-iwan. Magpatuloy ka sa Diyos. Amen. Kasi yan ang mga choices. Minsan ganyan eh. Nasaan si sister, ba't di na uma-attend? Eh, hindi mo na daw siya attend kasi may pinagdadaanan siya, pastor. Di ba? Babalik na lang daw siya pag nalutas na. Eh, lalo kung hindi mo malulutas, lalayo ka. Bakit pag lumayo ka ba sa Diyos? Lumayo ka ba dahil may mga pagsubok? Mawawala yung pagsubok? No. Kita nyo? Hindi. Di ba? Bakit tayo kasi ngayon nakafocus sa mga trials? Kasi naging conscious tayo. Hindi ibig sabihin na pag wala ka kay Lord, walang pagsubok. Meron din. Di ba? Kaya lang, hindi mo naunawaan. Yes. Ngayon, napag-uusapan na, ay, ganyan pala para magtagumpay. Hindi tayo exempted. Sabi nga ng James 1:3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Remain faithful even when circumstances are difficult. Manatili tayong tapat sa Diyos kahit na mahirap ang ating mga circumstances. Amen. Dahil may dine-develop si Lord na spiritual strength within us. Amen. Lumalakas tayo. Kaya kung ano tayo, yung anong tibay natin, produkto yan ng lahat ng pinagdaanan natin. Marami kang pinagdaanan, matibay ka. Amen. Eh minsan nagugulat sila, bakit parang hindi mo nararamdaman yung dating ng mga problema. Binder, gander, sister. Diba? Wala na sa akin yan. Kumbaga dinaanan ko na lahat yan. Yes. Perseverance is built through persistent trust in God. Number 3, mabilis talaga ang pangarapan. Trials, parang nagmamadali rin kayo, no?
natin ay produkto ng mga pagsulay, mga pinagdaanan natin, mga pagsubok sa buhay. James says, perseverance must finish its work, so believers may become mature and complete. Hindi pwedeng kalahati lang. Tama? Kailangan matapos natin yung buong proseso. Amen. Hindi maganda itsura pag kalahati lang ang gupit mo. Meron bang nagbabrush, kalahati lang binabrush? Meron bang nagme-makeup, kalahati lang na mukha niya? Meron bang nag-deodorant, isa lang binibigyan? Para mag-share naman sila sa kanan. Balance lahat yan. Ano ba nanginis ng ilong, isa lang? Bukas naman yung isa, sumayin mo na. Diba, total, dalawa naman yung daliri mo eh. Pwede magkasya dyan. So, patapusin mo yung proseso. Walang saysay ang nag-aaral na hindi nagtapos. Diba? Magsisisi lang sa huli. Yun yung kanta. Pag di ka magsisi sa huli, di ba? Magsisisi ka lang sa huli. Kaya, kailangan tapusin. Mahirap naman. Meron bang kumain? Di ba siya busog? Kalahati pa lang siya, pero umayaw na siya. Hindi niya ma-experience yung tunay na kabusugan. Talagang hindi pwedeng parti-partida lang. Kailangan buo. So God's goal is not simply our comfort, but our Christ-like character. Amen. Trials often accomplish what prosperity cannot. Yes. Iba kasi ang level ng prayer ng isang nahirapan at prayer ng isang komportableng tao. Diba? Halimbawa, mga executives ng malalaking kumpanya sa Hong Kong. Meron silang fine dining. Pupunta sila sa isang hotel here in Hong Kong. Anong hotel gusto niyo? Para sa atin lang yun. Let's say, Hong Kong Pen. Alam niyo Hong Kong Pen? Hong Kong Peninsula. Di ba? Naka-botay siguro sila, naka-necktie, suit and tie, no? All black sila. Mayayaman eh. Okay, nandyan na ang mga pagkain. Meron kayang isa sa kanila magsasabing, let's pray for all this food that God had provided. Meron kaya? Malamang wala. Di ba? Kasi sa tingin nila, bunga ito ng ating pagpupunyagi. Walang contribution si Lord. Iba, kapag mahirap ang nag-pray. Sandamakmak na kanin, konting ulam. At nandyan na ang pamilya sa paligid ng pagkain. At pag unahan na silang kumuhot, sasabihin ng magulang, pray muna tayo. Diba? Higit ang mata. Manalagin tayo. Ayo, aming Diyos, salamat sa binigay mong pagkain. Na kahit na puro kanin ito, konting ulam, nagpapasalamat kami kasi nag-provide ka pa din. Amen. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Biro mo sasabihin nung yun lang ang pagkain, hindi ka nagkulang. Kinakatagpo mo ang aming pangangailangan. Pero pinasasalamatan nila yung ganung uri. Amen. Salamat sa kalakasang binibigay mo para makapaghanap buhay. Parang vigil ang prayer mo. Hindi sasabihin ng mga anak, ma, vigil ba ito, ma? They pray for the food lang ito. Sa pangalan ni Jesus, kumakain na yung mga bata. Hindi mo kapaghintay. Ganun ang lalim kapag ka mahirap. Alam niyo, mayroong temptation din na hindi tayo nananalangin eh. Sa Hong Kong, paano ka magpe-pray na, Lord, bless me financially? Eh, alam mo naman tuwing pumatak ang 30, nagbibilang na si Amo ng ibibigay sa'yo.
May nagpe-pray ba ng Lord, provide food for me in Hong Kong? Malamang wala. Kasi nasa kontrata yan. May food allowance ka. O kaya sama ka sa kain ng amo mo. Di ba? Diba kapag may kahirapan, talagang ramdam mo yung agony. Diba? Ramdam mo yung hinagpis na iniiyak nila kasi wala silang pagkain. Diba? Nandiyan ba kayo? Amen. Trial, sabi nga, often accomplish what prosperity cannot. Mahirap, hindi ko sinasabing masama maging prosperous. Pero maraming hindi na-accomplish pag masyadong masaganang buhay. Yes. Diba? Kaya si Lord, ang tinawag niya yung mga dukha din eh. Wala siyang tinawag na executive. Wala siyang tinawag na mga yayamanin sa Israel sa panahon ng kanyang pagbuo ng kanyang mga disipulo. Nagpunta siya sa mga lugar na walang pumupunta. At doon siya nagtawag ng mga maglilingkod sa kanya. Amen? So difficult seasons teach humility. Meron ba kayong nakaranasan sa mahihirap na karanasan sa buhay? Parang wala. Pero magkakaklase ba tayo? Teach patience, compassion, wisdom, and dependence on God. Naranasan ko to eh. Naranasan ko yung talagang wala kang kakayanan. Parang ang hirap pabuhay. Alam niyo ba na mahirap maging mahirap? Yes. Oh, mahirap maging mahirap. Na talagang kailangan magpata ka ng buto. Magbanat ka ng buto para kumain ka. Ngayon, easy life na. Ang mga susunod na henerasyon natin, easy na, easy life ng gusto. Hindi nila naranasan yung nandun tayo sa mga bukid. Yes, true. Maghahanap ng saluyot. Kalunay. Ng mga mushroom. Kalunay. Diba? Nandun tayo para makakain ng prutas, kaya maghanap tayo ng puno ng bayanas. Yes. Puro ng Kahit mangga. green pa na aratilis, pipisil-pisil pa natin. Sabihin mo sa bata ngayon, kuha ka ng aratilis. Mami, anong aratilis? Hindi nila alam yan. Diba? Kung kumain ka ng watermelon nung araw, hanggang sa green na siya. Ubus yung kulay pula. Ngayon, may pula-pula pa, iniiwan na natin. Oo. Alam niyo yan? Alam niyo nung nag-aaral ako, high school po, pag summertime, 2 months po yung bakasyon. Yung mga kaklase ko nandun sila sa Cagayan River. For 2 months, swimming sila ng swimming. Maitim sila. Ako naman maitim din. Pero hindi ako nangitim sa kasi swimming. Nandun ako sa eskwela sa 2 months na yan. Ako ay gumagawa ng hollow blocks, nagkakarpintero ng mga kisame ng mga classroom, nagpipintura, nagkakarpintero, nag-electrician, di ba? Naglalagay ng mga, nag-aayos ng mga upuan ng mga estudyante. 4 pesos po ang sweldo ko isang araw. Di ba? Hindi malaki yun. 1978 po yun. Di ba? 78, 79, 80, 81. 4 na taon. Hindi ako laman ng ilog para mag-swimming. 4 pesos. So pag opening na ng school, may 120 ako. Diba? Hindi nga malaki yun. Maliit lang. Diba? 2 months, 240. Maitim kami pare-pareho, pero may pera ako. Kaya nakatulong sa akin. Kita mo, dahil natutunan ko lahat yan, maglinis ng mga classroom para sweldo lang ko ng 4 isang araw.
Kaya marunong ako maglinis ngayon. Diba? Kaya namumulot ako ng mga buhok. Ng mga... Naranasan ko lahat yan eh. And, hindi ko yan itatagong kwento. Because I became a better person out of that experience. Kahit pa paano, pag sinabing bundido yung ilaw doon, eh alam ko yan kung paano pailawin. No? May tagas yung ganito, alam ko yan kung paano i-repair. Kahit pa paano. So nakatulong na ngayon sa atin. Kasi kung lahat ng ginagawa natin ay katawag tayo ng inchik para gumawa. Halang bayan. Mahal ang bayad ng inchik. Diba? Ano nakatulong? Total electronics ako. Diba nung unang panahon ay matataas yung mga antena ng TV? Yes! Ay, ako kakabit niya ng araw. Nagtatayo ako ng mga tubo. May mga wires po yan. Tapos nag-a-align ako para magandang reception ng TV. Sa may halagang 20 pesos, mga 40 feet, akyatin ko yan. Magaan pa ako eh. Diba? Doon ako naglalagay ng antena ng TV. Kaya nung araw, alam nyo, nananalangin akong bumagyo. Kasi pag bumagyo, maraming matutubang antena. Marami akong gagawin. Kakapera ako. Kaya pasensya na po kung nadamay kayo. Pero talagang, Lord, papagyuhin mo naman si Isabela, Panginoon. Kaya nadamay kayo, sorry po. Pero doon ako kumita. Kaya pag nakakita ako ng mga taong mga hirap din sa buhay at meron akong kakayanan, parang hindi mo matiis na hindi ka mag-abot. Kasi you've been there, got there. Galing ka na doon, naranasan mo yun. Di ba? So bakit binibigay mo lahat, halos wala kang tinitira sa'yo? Kasi wala naman talaga, kung ibigay mo man lahat, parang wala kang binigay kasi wala ka naman talaga. Di ba? Ano yung ibig sabihin doon? Eh lahat naman tayo, kung pagtitiis ang pag-uusapan, pagtitiis, pastor, tell it to the Marines. Di ba? Sino ang hindi nakakaintindi ng pagtitiis dito? Lahat. Intindihan natin, di ba? Umuwi po ako ng Sabado, Sunday ng gabi. Last trip po ako. Sa Lunes na ako dumating sa Manila. Para hindi ako umuwi, ano? Dito naman ako. Yeah. Kasi 4 days lang ako doon. At yung 4 days ko na yon, marami na tayo na-accomplish. Pag uwi ko nung Friday, parang 2 days ago pala yun, ay may mga nakasabay ako mga Pilipina din pabalik dito, yung iba bago lang dito. Yung isa nga pag upo dun sa boarding area kausap yung mga mahal sa buhay, o makabait ka anak ha, so nagpapalaman sila. Sabi ko, naku, baka naman hindi ko alam kung kailan tayo magkikita. Kasakay mo pa naman sa aeroplano. Parang may pahiwatik na cancel. Kikita pa kayo niya. Di ba? Tapos yung mata niya, pulang-pulang bugto, siguro first time ba mag-abroad, no? At hindi pa naman siya matandang tignan. So malamang yung kausap niyang anak o mga anak bata pa, no? Maging mabait kayo. Hindi ko naman sinabing narinig naman na pakabait kayo, sumunod lagi kay Papa. Wala siguro walang Papa to. Kisposo pa yun. Diba? Siyempre, pagdating natin dito, ngayon nakakatawa na nangingitihan na natin yung nakaraan natin. Yes. Pero pagdating natin dito, nangapa din lahat tayo. Yes! Ang daming laking adjustment, no? Yes. Ang daming language barrier. Pagdating mo dito, hindi ka na Ilonggo, hindi ka na Cebuano, hindi ka na Ilocano. Pangyaw ka na nila.
Dati nagkakamay ka kumain, nagkukutsara, kaya chopstick ka na, di ba? Ibababa mo yung chopstick hanggang sa ikaw makamay. Nag-adjust tayo sa chopsticks eh. Di ba? Di mo makuha. Tapos, ibababa mo na yung daliri mo, nakapako na. O kaya, tusugin mo, di ba? Tumapit lang siya. Kaya talaga may barrier eh. Hindi naman tayo sanay sa mga gamit. May train na dito. Doon, kalabaw. Doon, tricycle. Dito, biglang train, mabibilis. Doon, kanan, dito, kaliwa. Di ba iba? Ang dami adjustment. Di ba? So, nagtiis lahat tayo. Until pati mga gamit, nakapag-adjust, marunong tayong gamitin. Wala nang ignorante sa ating ngayon. Noong araw, di ako maka-order sa Cafe de Coral. Kasi turuan kami, what's your order? Pangyaw, that one. No. Upper agad. This one? No, the other one. Ayaw! Mali na? Hindi ka marunong nun. $18 lang nung dumating ako, 1 cent sa Cafe de Coral. $18, no? O ngayon magkano? 60, 65, grabe naman 70. No? Noon $18. Diba? Galing pa sa liblib na lugar, napa-Hong Kong bigla. Kaya may nakita siya, ba't ganito ang TV sa Hong Kong, may umiikot na manok, microwave pa rin. Hindi yan TV, microwave yan. Kasi nakita sa loob, may manok yan. Ngayon, naka-adjust na, yayabang na ngayon. Pag may dumating na baguhan ay kabayan, saan yung, diretso mo lang yan. Samantalang nung araw, naliligaw din. Kaya pag may humingi ng direksyon, wala tayong katsaga-tsaga ng tulong. Diba? Huwag natin kalilimutan na kung ano tayo ngayon ay produkto ng lahat ng mga pinagdaanan natin. Yes! Kaya babait natin, di ba? Yes! Parang hindi. Babait tayo kasi nga sa tindi ng mga pinagdaanan natin. Kaya pag may nag-raise tayo, tumulong tayo sa mga may hirap, ang bilis nating tumulong. Kasi nag-taste din lahat tayo. Nung dumating ako rito, kung may pera lang ako, 3 days pa lang, gusto ko na umuwi eh. Mabuti na lang wala akong pera talaga. Kung may pera lang ako nun, wala kayong kausap ngayon. Ibang kausap ko. Kaya sabi niya, sa verse 4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Number 4 na tayo. Trials draw us closer to God. During difficult times, people often seek God more earnestly than during seasons of comfort. Yes. Trials remind us of our need for God's wisdom, strength, and guidance. They deepen prayer, increase dependence, and strengthen our relationship with Him. Marami pong mga believers, they testify that their greatest spiritual growth ay nangyari during the hardest seasons. Amen. Ay ba? Yeah. Tama, ang sabi ng Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Kaya use every trial as an opportunity to seek God more passionately. Trials can become pathways to deepen intimacy with God. Amen. Tandaan natin, trials are never easy. Sabihin nga natin, Trials are never easy. but they are never meaningless. But
in the hands of God. Never easy, pero never meaningless. Ang Diyos na inalaw na si Joseph ay makulong. Ang Diyos na nag-allow na si David ay makaranas ng wilderness experience niya. Ang Diyos na sumama kay Job sa kanyang mga sufferings, sa mga hardship ni Paul, ay ginagamit din ang parehong experiences to shape our character and to fulfill His purpose. Perhaps you are facing a trial today, and you may not understand why it is happening. Why me? But you can trust the God who is working through it. Amen. Huwag natin i-allow ang mga testings to drive us away from God. Hayaan natin ang mga testings will draw us closer to Him. Amen. Diba? And yung kantang, draw me close to you. Never let me go. Diba? Yes. And always remember, God is not interested in changing your circumstances, but He is using your circumstances to change you. Amen. Right? Yes. Hindi siya interesadong palitan ang iyong sirkumstansya. Dahil gagamitin niya ang iyong sirkumstansya para baguhin ka. Amen. Glory to God. To change us. Binabago mo ako Araw-araw. Pero para mabago tayo, kailangan may sirkumstansya pagdadaanan. Yes. Kaya pag sinasabi, Lord, baguhin mo ako, dapat willing kang mag-undergo sa mga trials and testings ng buhay. Amen. Kasi yun lamang ang mag-create ng pagbabago sa iyo, sa atin, sa ating lahat. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, salamat po na you are with us in every trial and every difficulty. Amen. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kapag mahirap ang buhay. Yes, Lord. At kapag hindi namin naintindihan ang iyong mga plano. Gamitin mo ang mga pagsubok at mga hamon na nararanasan namin para palakasin ang aming pananampalataya. Para makapag-develop ka ng perseverance at ma-shape mo kami, ma-mold mo kami into the image of Christ. Amen. Bigyan mo kami ng tapang at katatagan na manatiling tapat at ang karunungan, talino na makita ang layunin ng bawat season sa buhay natin. Salamat po sa mga aral ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin sa